Sabi mo sa katabi mo, Blessed Sunday. Blessed Sunday! Ang ganda ng araw, no? Pwede po bigyan natin ng the best clap si Lord sa kanyang kabutihan. Yung matinding ulan, pero within a week, no, unti-unti niyang inayos. Kasi po, sobra na tayo sa ulan. Ayan. Tuwan-tuwa na po ang magsasaka niya. So, sa umagang po ito, sa bawat isa po na nandito, welcome po to our church. Amen? Ito pong church na to, this is the church that envision Christ in every heart. Ito po yung ninanais po ng simbahan ito, especially the vision of our bishop, to envision Christ in every heart. Pwede po makita ko yung kamay ng mga may Kristo na sa puso. Wave lang ng konti. Wow, praise God. Palakpakan mo rin po sarili mo. Ano po ba, sa billions of people around the world, 8 billion na po ba tayo? Hindi pa po lahat may Jesus. At hindi talaga lahat gustong magka-Jesus sa puso. Imagine mo ikaw, gustong-gusto mo si Jesus. Amen. At lahat po ng tao, kahit ayaw nila kay Jesus, si Jesus gustong-gusto tayo. Amen? Pag sinabi pong, He died for the world, kasama po dyan yung mga kahit ayaw sa Kanya. Ganun po kabuti ang ating Panginoon, namatay siya sa iyo at sa akin, and even sa mga hindi pa po tumatanggap sa Kanya. Ganun po kabuti ang ating Panginoon, mahal na mahal niya po tayo. That's why this is our goal sa bawat isa po sa atin, na yung pong malalapit sa buhay natin, yan po yung dapat unang-una makaranas ng buhay kay Kristo. Naniniwala po ako sa bawat isa rito, meron ka po pong kamag-anak na wala pang relasyon kay Lord. Sila po ang iyong pinagpipray. Amen. Ninanasa. At alam niyo po ba, bawat isa po na po born again, yung kanyang generation, kasama po sa papangakuan ng Lord. Kaya po, maging seryoso po ang ating pagsunod at maging todo. Sabi mo sa katabi mo, maging seryoso at maging todo. Yan. Marami po rin may Kristo naman, kaso hindi sila todo. Tama? Parang palitaw. Ang sarap ng pagkain palitaw. Lulubo. Palitaw. Kanta tayo sasabi ko. So, napakahalaga po ng iyong aapoy, Kristiyano, ay iyong pong binabagaan. Amen? Lagi mo po yung, kumbaga sa apoy, ginagatungan. Yan, ang sarap po ng isang apoy na ginagatungan mo pa, lalong lumalakas. So, ganun din po ang ating pagsunod sa Lord. Dapat po, tayo po ay may apoy kay Lord. At yun po yung laging sinasabi sa atin ni Bishop, yung apoy na yan, huwag mo iwawala. Kasi po pwedeng naandyan yan, pero pwede mong ibigay sa iba. Yung passion na yan, pwedeng nasa sayo, pwede, pero minsan na-apply natin sa iba, tama? Kaya nga po, yung iyong attention napupunta sa isang bagay. Na kung saan minsan napapagpalit si Lord. Sino po dito nga, amen, ako po yung Lord. Patawad po. At pwedeng bumawi. So, sa atin mo, pwede naman bumawi. Yan. Pwedeng bumawi. Yan. So, yan pong ating buhay Kristiyano, may labanan, pero pwedeng bumawi. Welcome po sa bawat isa sa atin, at lahat po ata tayo dito all the time. Yan. Congratulations po At sa umagang pong ito, gusto ko pong simulan dito. Ang ganda po nito kasi last week conclusion natin. Dadako po tayo agad sa pangaralang salita ng Lord. Sabi po kasi dyan, ito pong last Sunday our conclusion. Sabi po dyan, a healthy church is not measured by how many people sit in the pews. Yan. So, hindi rin po nasusukat ang simbahan sa dami ng uma-attend. So, tayo po sa biyaya ng Lord, ako po, yun yung aking prayer. At yun po yung aking passion. Basta may isa, dalawa nakikinig, ang sarap tumodo kay Lord. Amen. Sabi ko, may nakikinig pa, Lord. May nakikinig pa sa iyong revelation. And we are more than two. Amen? Kaya po yung aking kumpiyansa, sabi ko, thank you, Lord. Napakabuti mo. So, hindi daw nasusukat sa dami ng umuupo sa pews. Sa Tagalog po kasi ito yung mahabang upuan. Yan, sino dating Katoliko dyan. Yan.
Pero alam ko may mga Christians pa rin na may ganun pa rin. Mahabang upuan yan, tapos sabi ron, ayun daw yung tinutukoy na pews. Ewan ko tama yung aking pronunciation. So, sabi diyan, but how many people becoming mature followers of Jesus and helping others to do the same. So in short po, okay lang kung may mga upuan na bakante, yan sa ngayon, di ba? Pero ang pinakamahalaga raw, yung pong napoproduce na matured follower of Christ. Tingnan mo nga po yung katabi mo, yan. Follower of Christ. Tingnan mo yung sa likod. Tingnan ka sa likod. Yan. Sino pong lagi-lagi mo nakikita yan? Yan. Okay lang po. Yan. Good news po. Yung lagi-lagi mo nakikita, yan. Yan po yung mga gustong maging matured pa kay Christ. Bakit? Naghahanap lagi kay Lord. Kasi sabi po rito, how many people becoming followers, mature followers of Jesus. So ako po excited sapagkat sa ating pong ginagawa na to, nagkakaroon po siya ng salaan. Hindi po ako nagsasala. Yung si Lord po ang ating pong tagasala. Ano po ibig sabihin nun? Kung sa mga nagpapagawa po, may tatawag na pagbibistay. Yan, tinitignan ni Lord, sino na ba yung bato? Yan, yung katabi mo bato na yan. Yan, pagka binista yan, ano po nahuhulog pag binibistay? Buhangin. Masakit masabihan ng buhangin. Ha? Buhangin pala to. Huwag mo nang babanggitin, ha? Baka may kakilala ka na hindi pa siya todo kay Lord, hindi pa siya matured, hindi po siya buhangin. Pinaprocess pa nila. So, lahat tayo, yun po yung ating ginagawa ngayon. Si Lord po, pinapadaan tayo sa testing. Kaya po ang testing, hindi lang po dito yan, ha? Isa lang pong, kaya ka po nandito, nagtagumpay ka sa testing. But the testing is within a week. Sino po maraming battle ngayong linggo? Yeah. Congratulations! Sabi mo sa katabi mo, with full conviction, tignan mo siya. Tignan mo. Sabi mo sa kanya, marami pa yan. Gusto mo pa ba? Ayan. So, parang ayaw mo ng, Pastor, tunog kulto ka ngayon. So, hindi pa ako nagsabi nun, yung pastor po nila, Pastor Alvin, nila Bishop Alvin that time. Sabi niya, lahat ng mga pastors, taas kamay, dadaan kayo sa puro problema. At sabi po nila, Pastor Eric, tunay nga po na dumaan kami sa problema. Huwag ka mag-alala, marami pa yan. So, lahat po tayo, hindi exempted sa problema. Pero lagi po tingnan, pampalago yan. Amen. Depende sa tumatanggap. Ano kayang dating sa iyo ng mga pagsubok? Pinapatatag ka o pinapabigay ka? Or, Pastor, ayoko na po. Bakit? Yung pamilya ko po, hindi okay. Yung sitwasyon ko po, hindi okay. Ayoko na rin po. E di nadamay ka na. Kaya po, dapat sa isang pamilya, may tumatapang. Yan, kahit di po tapang ang apelido mo, dapat tumatapang. Yan. Ay, tapang po ba? Kaya po. Sakto, ha? Okay po. Sabi po rito, okay. Yan. Matured follower of Christ. Si Tita Nora po, pag nakikita ko ito, nabibless pa. Tita Mary Jane, no? Yan. Thank you, Lord. Sa buhay po ni Tita Jane, no? Grabe, no? Kahit wala si Tita minsan, dahil nga po nagpapacheck up, papahinga, laging present. Yan. Alam mo ba, tinitignan ko kayo lagi linggo-linggo? Sino kaya absent? Sino kaya ma-PM mamaya? So, natutuwa lang kay Tita. So, nakita ko rin sa mentoring, nandun na siya, no? Naka-add-agad. So, nagpo-produce po tayo ng mature followers. Sana marami pang Tita Jane, no? Spirit, yan. I'm talking about spirit, not the people. So, sabi po rito, programs may grow a church temporarily. But discipleship culture grows a church for generations. Yan, nasa slide po natin yun, ha? Nasa pinakang opening po ng slide natin. So, yung mga programa pong ginagawa natin, yan po ay nagkakaroon ng paglago temporarily. Yan, tama ba? Pag may gawain tayo, may first-timers, maraming nawi-win, pero hindi raw yung pinakang reason bakit po lumalago ang simbahan. Harvest lang po siya, pero ang pinakamahalaga dyan,
yung pong makapag-produce tayo ng disciples of Jesus. Yun po, kaya nga po, ang ating topic last Sunday is discipleship culture. Yan. Hindi na po natin pwede dahil ng kay Bishop na bago pa lang po kami, Bishop. Pwede nating excuse ng una yan, no? Konti lang kayo ngayon mentoring, ha? Bago pa lang po kami, Bishop. Pero papasok na po tayo dun sa maturity level. Kaya po nag-e-expect na po ang CIY family sa atin. Sino pong handa mong ibigay natin yung expectation ni Lord Amen. through Bishop? Amen? Yes. Last Saturday, month, di ba po? Tayo agad sinabi ni Pastor William, siya ay binangonan. Nung nakita niya, wala. Nasa biyahe pa po yun. Sabi ko, sorry Lord Pero next, this coming September, pupunta po tayo. Amen. So, sapagkat discipleship culture is very important. Amen. And yun naman po ang aking goal. Ako po ay walang kwentang pastor. Kahit po cute ako po, sa biyaya ni Lord. Kahit po cute ang iyong pastor, pero kung hindi po tayo makakapag-produce ng mga disciples, wala po akong kwentang pastor. Sakit mabanggit, no? Wala ka pong silbi na pastor kung hindi tayo makakapag-produce ng mga disciple of Jesus. Yun po yung trabaho po ng inyong lingkod, and this is our vision to fulfill. Sabihin nga po natin sabay-sabay, vision. Vision. Yan. Ako po ay sumasakit ang ulo ko lagi sa school, sa mga nag-aaral. Lagi ka makakita ng mission and vision. Sino po sa mga estudyante hanggang ngayon hindi mo pa alam yung difference na? Basta, pastor, pinapakibasado po sa amin yan eh. Hindi pipirma ng clearance mo pagka hindi mo kabisado yan. Pero what is the difference between the mission and vision? Alam niyo po ba yung vision? Ito po ay isang bagay na pinapakita ni Lord or kahit sa mga kumpanya, isa pong bagay ito na para bagang suntok sa buwan na mangyayari. Vision, pangitain, or dream. Ito yung dream ng aming company. Tama? Napaka-imposible. Even the church, di ba? Ang pangarap or vision ni Bishop ay magkaroon ng Kristo ang buong mundo. Napakahirap isipin, no? Paano magkakaroon nun? Doon na po papasok yung tinatawag ng mission. Vision is the thing what you pray or what you dream, what you hope. Tama? Pero vision, it's about how to fulfill the vision. Yan. Alam niyo po, isasagot sa teacher niyo, Madadagdagan kayo ng grade dyan, mga estudyante. Yan, yung vision, ito po yung pangitain. Pero yung mission, paano papapangyarihin yung vision? Yan, natuto po ba tayo? So, napakalaga po niyan na andyan yung pangitain, pero paano papapangyarihin? Marami pong nangarap, pero hanggang pangarap lang. Pag tinanong mo isa, ano pangarap mo? Pangarap ko to. Pag tinanong mo isa, pangarap ko na lang din yung pangarap mo. Bakit? Mangarap na lang tayo sabay-sabay. Napakahalaga po na ang vision inaabot. That's why this morning po, isa po rito, aking pong gustong i-share po sa inyo, it's all about the vision connects. Yan. Narinig po natin, nakapag-preach na po tayo, it's all about vision, pero ito po, ay napakagandang revelation ni Lord. It's all about vision connects. Yung ating pong TV na to, hindi siya gagana kung walang connection. Tama po? Sa biyaya po na Lord, meron po tayong HDMI, no, na mahaba, umaabot dito. Kaya meron siyang connection. So, kung walang HDMI, wala rin power ito. Hindi gagana. Kung walang wifi, ay, laptop, hindi rin gagana. At kahit may laptop ka na, kompleto ka na sa gamit, kung walang wifi, kung walang kuryente, hindi gagana. So, connection is very important. Sabihin nga po natin sabay-sabay, connection. Connection. So, pag may connection, dumadali lahat. Tama po? Kahit nga sa munisipyo, hindi po ditong buhibilis. Pag may kakilala ka sa munisipyo, natawag mo lang, no? Pwede namang, legal naman yun, Yung sasabi ko, Ibig sabihin, support ka lang. So, napakalaga po sa buhay na mayroong connection. Ako po, kaya po mabilis din po ang paglago spiritual ko po. Patuloy po.
dahil po sa ating bishop. Dahil po sa mga connection natin sa Christ in Your Family. Nakita niyo po yung shinare ni Bishop. Natuwa lang po kanina ko lang umaga nakita. Shinare pala tayo ni Bishop na. Tapos, binabasa ko lahat. Tayo lang yung may caption ni Bishop. Ewan ko kung napansin niya yan, ha? Yes po. Tapos, ang daming reaction. Puso, apoy, apoy, puso. Ay, kung nakaka-bless ka naman, Lord. Tapos, may kapatiran tayo na kachat ko lang po kanina umaga. Sabi niya, nakaka-bless mo yung gawain niya dyan. Kahit po ako yung nasa online, ramdam ko po yung ginagawa ni Lord dyan. At glory po ng Lord. So, napakahalaga po na doon pa lang po na-inspire tayo sa mga connection po natin. Yung nagbanggit po sa akin noon, sila po ngayon ay yung simbahan nila, CIY Santo Tomas, yung nilubog. San Simon pala po. San Simon may kasi inabot. So, sabi mo sa katabi mo, we are blessed. Walang tubig sa paa mo ngayon. Yes. So, sila po hindi nila magamit. Nasa bahay po sila. So, vision is all about God's idea. Dito po sa ating ginagawa, once na ang vision ay napag-usapan, ang tinutukoy po dyan, yung pong pangitain ni Lord. The vision, God's idea. Pag sinabing God's idea, ito po ay tanging si Lord lang ang kayang umisip. Bago mo maisip, si Lord mo na ang unang nakaisip. Vision. God's idea. At ito po'y kanyang i-reveal sa tao. Kaya po makakarinig kayo ng pastor na binabanggit niya, ito yung plano natin. Ito yung pinapagawa ni Lord. Ito po yung mangyayari. Tama ba? So, yung mga members, hindi nila nakikita sa una yon. Kaya nga ang pastor, number 1, dapat siyang convince dun sa pangitain ni Lord. Ang hirap po mag-preach dito kung ang preacher po hindi convinced sa sinasabi niya. Yes. Maliligtas tayo. Question mark. Dapat po sigurado tayo. Yun po yung ating pong ginagawa ngayon, tayo po'y lumalakad sa isang pangitain. Lumalakad po tayo. Lagi natin binabanggit, time will come, ang simbahan po ng Lord, dito po sa Binangonan na ipagpapalain niya. Amen. Time will come, ang simbahan po ni Lord, lalawak ng lalawak. Amen. Hindi lang po sa sanctuary ito, kundi po sa connection natin sa mga tao. Time will come, baka may iba pong tumayo rito, sapagkat si Pastor po ay nasa CIY Taytay. CIY Antipolo. Amen. Sige po, bigyan natin ng the best clap sa Lord. Nasa CIY Tanay. Yun po yung pangitain ni Lord. Vision of God. Ang hirap i-comprehend. Tama po ba? Pag ina-imagine ko, matrabaho tayo, Lord. Trabaho. Ang nasa isip ko, trabaho. Pero sabi ni Lord, privilege. Privilege yan, anak. Hindi trabaho. So, pag privilege yung tingin mo, masarap gawin. Tama ba? Kahit po dito sa ginagawa natin, Pero pagka hindi po privilege ang tingin mo, pag ang tingin mo ay obligasyon, trabaho, ang bigat. Ang bigat gawin, tama po? Kahit sa bahay, di ba? So, pero pag privilege, nakakaganang gawin. So, privilege po ang gawin po ang kalooban ni Lord. Vision is God's idea revealed to man's mind in order for us to execute. May idea si Lord, ni-reveal sa tao, pero ang goal ng tao, mapangyarihin. Tama po. Tawagin ko lang po saglit si Tito Rena. Dito, saglit lang po. Tara po, lapit ka rito. Birthday mo po ba? Hindi naman po. Tara po. Hindi tayo nakabati sa Facebook. Baka lang. Advance na lang po. Alam ko parehas kami April ni Tito . Dito lang kayo ito. Nakapula lang. Magandang umaga po. Yan. Tito Rena, pogi ba pogi? Yan. So, gusto ko lang po example, illustration. Kung wala pa ba si Kuya Erwin? Antay ko si Kuya Erwin . Hindi matutuloy yung plano ko . Proxy. Yan. So, ulitin ko po ang vision, God's idea. Wala tayong idea sa plano ni Lord. Tama ba? Yes. Hindi nga natin alam anong mangyayari ngayon. Meron po kaming Christ in Your Family ngayon. Kasama namin sa hospitality team. Usher team, nakaburol ngayon. So, isang malakas po yun, si Nanay Glo. Pero in an instant, yung pala plano sa kanya na Lord. Hanggang doon lang siya. So, God's idea, plano ni Lord, wala nakakalam, reveal to man's mind. Ni-reveal po sa inyo po ng ating pong Panginoon
na, anak, gagawa tayo ng simbahan na kung saan i-extend natin to. Vision po yun. Imposibleng mangyari, tama? Napaka-imposible naman talaga. Sapagkat wala pa po tayo gano'n, na kay Lord pa. Binababa pa ni Lord. Yan. Lord, bilisan mo na. So, vision ni Lord. God's idea. So, ang trabaho po ng inyong lingkod, dahil nga ni-reveal ni Lord, ay kailangan mapangyari. Tama po. So, ako po ay may pangitain at sinishare ko lang po sa inyo. So, the good thing is this, the connection is very important. Kaya nga po, ako po yung nagda-download every Sunday ng mga pangarap ni Lord sa atin. Para po ma-download sa atin. Tama ba? Kumbaga tumanim. So, si Tito Renan, ito po ay isang architect po yan. Yan. Architect. So, asawa po ni Tita Annalyn yan. So, siya po ay architect. At, sinare lang po natin hanggang, Pastor, may ginawa ako, sabi niya. So, iba't ibang plan, pero ito, Pastor, ang gagawin natin. Hindi ko muna dinala, sapagkat pricely po yung hawak ko na yan. Next week ko po dadalhin, pinipramingan po natin. Pero gusto ko po ipakita sa picture, ano po yung ginawa ng Tito Renan, ng Lord through Tito Renan. Tingnan po natin itong picture na to. Wow! Sige, tingnan mo, Tito. Yan, palakpakan natin si Lord. Wow, grabe, no? Glory to God. Ang ganda po lalo sa personal yan. Diyan ko muna inilagay, baka ma-hold up po ako Tito eh. Kasi may presyo po yan. So, yan pong litrato na yan. Tito, paano ba nabuo yung concept na yan? Ano pong, kasi si Tito, pagkatapos daw niya kumain, ginawa niya agad. Na wala yung kanyang anak, asawa. So, gusto niyang pukawasan. Tito, ano pong masasabi niyo sa idea ni Lord na pinadaan po sa inyo ni Lord? Di ba nabanggit mo na Pastor last week pa. Siyempre, bilang ako'y gumagawa ng mga ganyan, ang plano, nakikita ko, mas malaking bagay kasi nakikita mo na yung site. Kasi nakukuha mo na kagad yung, nabivision mo na kagad yung Tapos, siyempre, mapangyayari mo naman yung pagkagagawin yung mission. Di ba? Ngayon, nung naglalaro na sa isip ko na okay to ang plano ni Pastor kaya kada ko lalabas dyan, pinag-aaralan ko na yung kuha niya, yung concept niya. Tapos, di ba, punta pa ako rito para sukatin. Na-timing ako na, di ba, wala ng pasok. Kaya ko, ito na pagkakataon para magawa ko ito. Kaya kahit tumuulan, ginagawa ko sa bahay. Tapos, nung matapos ko, pina-check ko sa iyo, Pastor, okay na ba ito? May napansin ako, sabi ko parang kulang yung una kong ginawa, inulit ko. Tsaka ako pinadala ulit sa iyo. May in-approve mo, tsaka ako na tinira ng tinira. Ganun po yung nun. Siyempre, kung anong pangarap mo, pangarap rin namin. Praise God! Diyan ka lang, Tita. Wait lang. So, napakalaga po nung sinabi ni Tito, no? So, yung pangarap namin. Sapagkat pangarap ko rin po, pangarap ni Lord. Amen? Wala po kayo ibang pangarap, yun lang mo po pangarap ni Lord. So, ito pong bagay nito, ulitin ko po, God's idea. Reveal to man's mind. Ako po yung nakakorek ni Lord. Sa po si Tito. Nang pinakita pa lang sa akin ni Tita Annalyn, sinagad nila yung picture. Pwede po bang pumunta dyan ngayon mismo? Gusto ko po makita. Excited ka, Pastor na eh. Sabi sa akin ni Tita, opo, sobra. Kinikilig pa. Pagpunta ko po, nakakita ko po personal, napaka-quality nung gawa. Tapos the same time, mangangarap talaga yung heart. Tingin ko nga po dyan, sabi ko, pwede ba ilagay yung presyo? Nilagay ko nga po 70. Sabi ko, Pastor, maliit yun. Yan. Pag malaki, pag para kay Lord, the best. Ang aking pong prayer, ma-extension na lang. Yun lang po yung mindset ni Pastor. Pero buti may connection no, sa tao. Na kung saan, si Lord po, naniniwala ko, nasa inyo si Lord. Ako po yung naniniwala, hindi po nasa akin lang si Lord, nasa inyo po. Ay po, sabi Tito Rena, hindi yan 70K, Pastor. Maliit ang iyong pangita, hindi niya naman sinabi yun. Pero sabi niya, hindi pang 70. Sabi, magkano po ba yung presyo niya dito? 300K. Fully furnished siya. Sabi ni Tito, damay itong isa. Sabi niya, tapos ganyan ka-quality, naka-tiles yung labas. Biro lang po.
Mukhang tiles yan. Pero sabi ni Tito, fully furnished. Amen? Tapos po, para kang nasa Starbucks yung ambience. So, yung nakita ko yung, basta po, napaka-quality po ng mga gagamitin natin yan. Sino ba excited doon? Amen? Sige po, the best clap po sa ating Panginoon. Thank you, Tito, ha? Pag-pray po muna natin si Tito bago po siya buhay. Let's pray. Lord, salamat po sa buhay po ng aming kapatid na kasama po sa pananampalataya. Bless you po si Tito Renan sa skills po na kaloob mo sa kanya. Lord, dalangin po namin marami pong kliyente po siyang madil sa kanyang pong trabaho. Nang sa ganun, patuloy na, Lord, yung kapangailangan nila financially, and Lord, yung family, Lord, na binubuo po nila, patuloy mo, Lord, patatagin, Panginoon. We love you, we honor you, praise you, God, bless you po ang pamilya po ng Tita Renan. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po. Thank you, Jesus. Yan muna po yung picture, no? So, habang pauwi ako, dala-dala ko yun. Ay, may dala pala akong 300, no? 300K. So, hindi ko muna dinala ngayon. Nakais ko pa po yung frame. So, yan po ang vision. Hindi mo kayang i-comprehend. Sino po dito habang nag-share si Tito, meron din vision nilalagay sa Lord. Vision po ba ang buong angkan mo makakilala kay Lord? Vision niya, napaka-imposible naman yun, Lord. Mangyayari kaya yan. So, vision. Pero kung walang mission, hindi mangyayari. Tama? Hindi, suntok sa buwan talaga ang vision kung walang mission. Kung hindi mo lalatagan ng hakbang. Tama? Hindi mo kayang abutin. In fact, di ba, ang Torre of Babel, kaya nga tinayo nila, gusto nilang abutin ang langit. Grabe yung mission nila, no? Talagang may ginagawa. So, ito pong ating vision ay suntok sa buwan. Ha? Mangyayari kaya, Lord? May 300 ba kami dyan? Meron po ako rito, 300 pesos. Yan. So, 300K, ko. Load ako ng konti. Thank you, Lord. Pero isa lang ang nakita ko at tinuturo sa akin ni Lord, basta ako nagbigay, sa akin yan, anak. Sino ba excited doon? Basta si Lord ang nag-reveal, sagot ni Lord yan. Amen. Kaya sabi mo sa akin, huwag kang mangangamba. Pinoproblema mo yung problema ko eh. Ang trabaho mo, yung mission. Paano gagawin? Yan. Binigay na ni Lord ang pangako, pero paano gagawin? Ngayon pa sabi ko, sige Lord, matutuloy yan. Sa biyaya ni Lord, Spirit Connects. Yan, napakalaga pa ng Spirit Connects, tama? Yung unang-una po, may nagbibigay na po sa atin, yung mga early giver natin. We praise God for their lives. Tapos po, sumunod po si Tito, no? Kaya po naging ganap halos, no? Kaya po, sa biyaya ni Lord, tingnan po natin yung next picture. Ginagawan ba natin ang paraan yung vision ni Lord? Wow! Sige po, the best clap ulit po kay Lord. Thank you, Lord. Grabe, no? So, yung pong bilang na yan ay nasa 50 po yan. Na, ano pong tawag dyan? Tubular. Yan, nasa harapan na po natin ngayon. Thank you, Lord. Ayun po, nadyan na po. At sa biyaya ni Lord, sabi po sa akin ni Gerwin, matatayo na yan, Pastor. Matatayo na yan. Sige po, isa pa po, the best ka po sa ating po Panginoon Jesus. In fact, pagka kinaumagaan agad nun, after po namin ma-deliver dito, pininturan agad. Primer po, para masimulan na po. And by next week po, sisimulan na po natin yung extension po. Sino pa excited? Kagaya ko po. Amen? So, we thank God din po sa sakin po na Ignacio family, no? Sa pagpapahiram po. Napakahalaga po ng connection. Connection, hindi dahil kailangan natin tong taong to. Hindi po. Spirit connects. Hindi gagawa ni Tito yun kung wala siyang spirit na kagaya kay Lord. Ayoko niyan, mahal ng talent ko kaya. May presyo. Tama po ba may presyo ang ganun dito? Yes. Tama. Tawag dyan, expertise. Yan. May kakilala po ako, yung uso pa po yung DVD dati. Yan, DVD. Ayaw bumukas nung pagpinindot, di ba lumalabas yun? Ayaw. Dinala niya sa pagawaan. Tapos, wala pang 1 minuto, nabuksan agad, okay na yung lagay ng CD. Sabi nung nagpagawa, magkano yan? 300. Ang mahal naman. Next time, di na magpapagawa sa'yo. Hindi niya nakita, expertise yung binabayaran. So, ganun po sa ating pong sinasabi. Kaya po, once a person open his expertise,
yun po, spirit na po ni Lord yan. Connection na po yan. Sabi dito, wala si Kuya, Erwin, sabi niya, itayo na natin ang pastor. So, spirit connects. Kaya hindi po sasakyan. Hindi po ipaperam sa atin yun kung walang same spirit na kagaya pa natin. Tama po? So, tignan po natin tong Proverbs chapter, ganda po nito. Proverbs chapter 29 verse 18. When there is no prophetic vision, the people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law. So, pag daw walang prophetic vision, the people cast restraint. Sa Google po, ginugol ko, parang ang tao ay cool down. Sabihin, wala siyang nararamdaman na pressure. Wala lang. Napaka-smooth ng buhay niya, pero wala ring purpose ni Lord. Ang hirap naman, no? Wala siyang purpose of living. So, kapag walang prophetic vision, people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law. So, vision, tingnan po natin isang translation pa po ng Proverbs. English Standard Version po yan. Pero tingnan natin sa New International Version. Where there is no revelation, people cast off. Tama po ba yung aking binanggit? Yan. Yung una po is ESV. Ito po ay NIV. Yan. Where there is no revelation, people cast off restraint. But blessed is the one who heeds wisdom, instruction. So, sa ambition, sa ibang translation po ng Bible, is revelation. Yung pong picture kanina, yung ating pong future, yan, soon, future sanctuary, yan po ay vision. Ang nakakita lang yan si Tito lang. Hindi namin nakita yon. Pastor, gawin natin yung hindi, yung flat yung taas. Paano yung tubig ng Tito? May ipon sa taas yun. Hindi, sa loob nun, naka-slat yun. Yan. Yung pala ang gasolinahan. Tama po, yung gasolinahan, inisip ko matagal na, bakit kaya tuwid yung bubong nila? Ano yung tubig nun, naipon sa taas? Yung pala sa loob nun, nakaganon pala yung bubong. Ang dami ko pa pong dapat patutunan. So, vision, si Tito lang nakakita nun. Pero, sinishare niya po sa atin. So, sabi rito, revelation daw po ang vision. At, yung mga taong may revelation, meron niyang back-up wisdom of the Lord. Ganda na, no? Back-up wisdom. Ano yung ba ang wisdom? It is also a God's mind. Wisdom. Pero yung knowledge, ikaw lang po meron yan. Stock knowledge. Kaya pag exam na, nakakalimutan na yung estudyante, di ba? Nireview niya. Pero yung wisdom, above what you know. So, ganun din po ang wisdom. Magkakaroon ka ng pangitain na kailanman hindi kayang tingnan ng iba. Revelation po yan. You need to see it first. Dapat ikaw muna ang makakakita niyan. Vision nga po, di ba? Wala nga pong Christ inyo binangonan dito. Kaya po pag nakakarinig po ako, Pastor, buti na lang may Christ inyo binangonan. Sabi ko, Lord, buti na lang po nakinig ako sa iyo. Kung hindi, yari ako sa iyo, yari din ako rito sa mga taong to. Si IY binangonan is just a vision. Nasa Pampanga po ako, sabi ni Lord, uwi ka ng binangonan. Magtayo tayo ng CIY doon. Vision po ba yun? Yes. Vision, revelation. Sabi ko sa gilid, Di ko pinapansin yung sinasabi ni Lord. Alam ko mabigat na trabaho yon. Responsibility. So ako po, di ko pinapansin ilang days na lumilipas, weeks na. Tapos yung mga preaching, patama talaga ron. Ay ko, hindi yan, kala ko lang yan. Hanggang matindi na yung conviction ni Lord, sige na nga po, Lord. Gagawin ko na po. And, the good thing, pinaniwalaan. Ang isang bagay na pinapakita ni Lord, marami po siyang pangitain sa atin, tama? Marami siyang pangako sa'yo ni Lord, tama? Pangako po yan, yung vision na yan. Pero hanggat di mo pinaniniwalaan, hindi po makakagalaw si Lord.
Like po, kinalaim ko lang po yan. Sige Lord, I claim. DIY binangan, I claim Lord. So, lalago itong simbahan na to. Kahit yung una-una namin worship, kami-kami lang talaga. Para kami naglalaro lang, no? Ganun pala yun. Para kayo naglalaro-laro lang. Pero si Lord pala, once na nilalakaran mo na yung pangitain ni Lord, tawag po dyan, believing stage. Tapos ka na rin sa pinakita sa'yo, pinaniniwalaan mo na. Masasabi lang ni Lord, mako-confirm lang ni Lord na pinaniniwalaan natin yung pangako niya pag dinadaanan na natin. Yes. Pag we are undergoing construction, yung buhay natin, di ba, kino-construct na natin. Even our future sanctuary. Nilalakaran na natin yan. Ibig sabihin, pinaniniwalaan na natin. Sabi diyan, see it, believe it, and then do it. Mangyayari ang pangitain pagka po ginagawa mo na. Sabi ko sa isip ko, ang ganda ng church. Mahalaga, kaya mahal. Tama? Kay Pastor Eric ko lang po sinare to, pero napawaw na siya. Hindi ko po sinishare kay Bishop, pero naniniwala po ako, once na makita ni Bishop yon, mamamangharin siya. Bakit? Si Lord po ang may idea nito. At yan po yung declaration niya na pumunta siya rito. Yes. Sabi ni Bishop, lalago tong simbahan nyo rito. Lalago tong gawain nito. Matabang lupa ito. Sabi ni Bishop. At yung lugar nyo, ang ganda, na para kang nasa fish pond na, Kuya Edwin. Bakit? Mamimingwit ka na lang sa fish pond. Sigurado may huli sa fish pond, tama? Kasi nandun na yung harvest. So, napakalaga po na paniwalaan mong maigi yung sinasabi ni Lord. Through the man of God. The greatest value in life is not what you get, but what you become. Marami pong tao rito sa mundong to, excited sa kanilang makukuha. Tama? Gusto ko yan. Tatrabahuin ko yan. Itotodo ko yan. Makukuha ko rin yan. Pero alam niyo po ba, it's not about what you get, but what you becoming. Isa po sa nakakalungkot na bagay po sa isang tao, yung kanyang disenyo, dinisenyohan po tayo ni Lord lahat eh. Si Lord po may kanya-kanyang panawagan sa atin. Ang nakakalungkot ay hindi mangyari yung kanyang disenyo sa'yo. Tama po? May po akong batchmate, yung high school pa lang po kami, ang galing na niya kumanta talaga. Sabi ko, hindi na ako magtataka pag nakita ko to sa TV one of these days. Time will come. Sabi ko, pag nakita ko to, makikita ko to sa mga competition. Ang galing kasi kumanta. Tapos, napakahusay. Binibasic lang niya yung matataas na to. No? Ay, kung magaling to. Ngayon, nakita ko ngayon, may pamilya siya. Good thing, may pamilya na po siya. Tapos nakita ko siya nag-abroad. Mag-OFW. Hindi naman po masama rin yung OFW. Maganda rin po yun, di ba? Para support sa pamilya. Pero sabi ko, nanghinayang ako, hindi nangyari yung bagay na dapat disenyo sa kanya ni Lord. Nakakalungkot, no? Pero hindi ko sinasabi, baka yun yung purpose sa kanya talaga ni Lord. But, as an illustration, napakalaga po, yung prediction ni Lord, yung pong vision ni Lord, mangyayari sa buhay natin. Sino pong habang nagsishare sa pastor, pinapa-remind sa'yo ni Lord yung kanyang pangako. Yung kanyang vision sa'yo. Tama, habang kausap ka po ni Lord ngayon, sinasabi niya na binabalik ko sa iyo yung vision. Naway makita mo ulit to, anak. At kailangan mong makita, paniwalaan, at gawin. See it, believe it, and do it. Sabay-sabay po tayo. See it, believe it, and do it. The greatest value in life is not what you get, but what you becoming. Ito po ay isang suntok din po sa buwan. Ito po pangitain ni Lord. At sa biyaya ni Lord, isa na po nakita ko, pinaniwalaan mo, hinahakbangan mo. Yes. At later on, gagawin smooth na ni Lord. Amen. Papapangyarihin na ni Lord yan. Bakit? Nag-abide ka na po sa plano ni Lord. So, lahat po tayo ay available po sa atin to. So, sabi rito, Proverbs 16:25, ESV, sabi po, there is a way
that seems right to a man, but its end is the way to death. May mga tao po na akala nila yung kanilang gusto ay maganda. Tama? Ang strategy po ng kaaway, papakita sa iyo yung magagandang bagay. Yes. O, puntahan mo to. Pag pinuntahan mo to, maganda to. Pero ano daw? Yung dulo, kamatayan. Sa ibang translation, kapahamakan. Yes. Tama? Yung pansamantalang kaligayahan, may kapalit siyang pang sa walang hanggan na paghihirap. Kalungkutan. Ganoon din po sa mundo natin na to. Maring enjoyin ng kasalanan, enjoyin mo ang buhay na wala kay Lord, pero panandalian lang. Ano pong mas mahaba? 100 years or eternity? Eternity. Masarap mo, mahaba yung 100 eh. Or sabihin natin, 1,000 years or eternity. Eternity. Eternity pa rin. Mabuhay ka man, marami kasing tao, ginagawa nila lahat para mabuhay na matagal. Meron daw pong planeta, pag pumunta ka ron, hindi ka tatanda. Sige, doon na lang siya. Sino po nakaisip noon? So, tanggapin natin na lilipas tayo sa mundong to. Yes. Pero mas the best yung nag-aantay. Yes. Mas the best yung eternity na pinaplano po sa atin ni Lord. Sino ba excited doon? Ako po yun yung aking pangarap. Yun po yung aking desire ngayon. To spend eternity with the Lord. So, lahat po tayo rito ay makita natin na maaaring sa panahon ngayon, sa pagsunod mo kay Lord, Pastor, challenging. Hindi madali, pero naniniwala ako maganda ang dulo nito. Amen. Bakit plano po ni Lord? Amen. Once na ito yung plano ni Lord, maganda po dulo niya. Yes. Sabi ko nga po, hindi madali itong pagtatayo ng sanctuary. Kalaban mo yung weather, Yes. kalaban mo finances, pero sagot ni Lord lahat yan eh. Amen. Kailangan lang daw natin magtiwala. Challenging, susunod tayo, kahit mahirap, pero ang ganda naman ng dulo. Amen. Time will come. Si Pastor po, dito na mapipreach. Yes. Dito na po kayo nakaupo. Amen. Amen. At excited po ako, pag offering na, hindi na kayo siksikan. Bakit po? Nakakagalaw po tayo na maayos. Yes. Excited po ako, time will come. Dito tayo mag-encounter na malaki po ito. Amen. Dito po tayo magkakaroon ng sambang gabi. Excited po ako ron. At even couples, naniniwala ko kayang pagdausan ng couples. Makakatipid pa tayo. Magagamit pa po sa pagpapaganda pa po ng sanctuary ng Lord. Bigyan nga po natin muli ng the best clap po si Lord. Kaya po, ang ganda na sabi ni Tito, no? Yung pangarap mo, pangarap na rin namin. Amen. So kung si Pastor ay gagawa, sabi mo sa katabi mo, dapat gagawa ka rin ha. Ayan. So ano po may tutulong niyo po kay Pastor? Mag-win lang po tayo. Yes. Mag-Sunday ka lang. Sabi mo sa kanya, mag-Sunday ka lang. Mag-care group ka lang. Sama ka lang sa mga gawain. Nakakatulong ka na po kay Lord. Sa gawain po ni Lord. So, Proverbs 16:3 verse 4, ganda rin po nito. Commit your work to the Lord and your plans will be established. So, yung pong mga plano mo, dapat po ay kinocommit mo kay Lord. Ano po ibig sabihin ng Lord? Ito po yung plano ko. Tama? In prayer. Lord, ito po yung plano ko. Pinapasangguni mo kay Lord. Tama po? Kasi po yung mga plano na yan, tatabasan pa ni Lord yan. Yes. Yung plano na yan, anak, di pa ganyan yung plano ko. Yung plano ko, mas maganda pa dyan. Plano ko, pang 70. Plano ni Lord, pang 300. Ay po, grabe ka Lord ah. Napapaya ako. Pero thank you Lord kasi natututo rin ako. So napakaganda po na isang guni natin ang mga plano natin kay Lord. Hindi po against si Lord sa mga plano natin. Pero minsan, may mga plano tayo na ayaw ni Lord, no? Yes. Kasi nga, hindi pa tayo naka-align kay Lord. He will give you the desires of your heart pag yung plano mo ay siyang gusto na rin ni Lord. Yes. Ang binabago ni Lord, yung puso mo. Hindi yung plano mo. Kaya pag bago na yung puso mo, na kay Lord na yung plano mo, oo nga, hindi ko na gusto yan. Plano ko po dati mag-asawa ng 17 years old. Namin na po ako. Sabi ng anak ko, ang lupit ng pangarap mo ah. Sabi ng mama ko po,
Nagtindi ng pangarap mo. Opo, para pang 30 ako, parang kapatid ko lang yung anak ko. Kaya po, malikot yung pag-iisip ko po ng araw. Pero ngayon po ay 17 times to na. Ay, huwag nyo na pong i-shout out. Pero inuna ko po yung plano ni Lord. Yes. Sabi ko, ayos to. Unahin ko yung plano ni Lord. Para pag binigay ni Lord yung promise niya, the best. Amen. Nakikita ko ang wedding. Pangit. Hindi ko po nilalahit Sabi ko, mas maganda yan. Mas maganda pa dyan, Lord. Hindi yung wedding nila nilalahit ko po Sabi ko yung idea ni Lord. The best na wedding, Lord. Plano mo, Lord. So, lahat ng plano ni Lord, may wow. Yes. Sabay-sabay nga po tayo, wow! Wow. Pag natapos po itong sanctuary, wow! Yes. At sa biyaya po ni Lord, ito po yung hamon sa akin ni Lord. Yung vision, kailangan mangyari yon. Hindi na vision, ito nga pong bubong natin, hindi po yan yung vision natin. Kaya nung natapos siya, sabi ko, sorry Lord, di pala yung vision mo. So, ang vision, kung ano yung pinakita, dapat yun ang mangyari. Exactly what to happen. Vision yan. Malulungkot yung gumawa ng plano pag hindi yun ang nangyari. Tama ba dito? Malulungkot si Tito pag ginawa, Tito, kahoy na lang. Mahal pala gamit. Malulungkot yung nagplano. Hindi na kasi mangyayari yung vision niya. Ganda ng plano ko dyan, no? Hindi natin papapangyarihin. So si Lord, planado ka rin ni Lord. So malulungkot si Lord. Sad to say si Lord, siguro iyak ng iyak si Lord, no? Maraming tao hindi tinupad yung plano sa kanya ni Lord. So yun po yung hamon ni Lord sa atin, kung ano yung plano, susunod tayo. Amen. Kaya sabi ko kay Tito, ikaw po ang bahala dyan. Anong kailangan? Kakayanin natin yan. God will provide. Amen. Kung anong nilagay natin dyan, anong materials kailangan, yan ang plano. Yes. Kung ma-delay man niya, umabot ng 1 taon o 2 taon, basta mangyayari yung plano. Yes. Okay ba sa'yo, Tito, no? Yun yung plano Kailangan, nagpa-plan B na nga po kami nung isa, si Gerwin. Ano kaya, Pastor, ganito na lang para mapabilis? Hindi, doon tayo sa plano. Yari tayo. Yari tayo sa nagplano. So, ganun din po kay Lord. Prinsipyo rin po ni Lord yan. Yes. Kailangan kung anong plano ni Lord, plano rin sa atin. Mangyari po yan. Amen. So, sino po ditong nabubusog po ang spiritual mo? Amen. Amen? Kung anong plano, doon tayo sa plano. Yes. So, pag sinabi commit to the plans, hindi lang po kay Lord mo isasangguni yan. Hindi, ngayon po yung gusto kong attitude po, yung binanggit ni Tito. Tito, Pastor, pwede na ba itong plano na to? Tama? So, napakahalaga po, kung ikaw ay may pangarap, i-open mo lang po kay Pastor. Nakikinig lang po si Pastor. Pastor, ito po yung plano namin sa pamilya, ito po yung plano ng business. Sige po, you have my blessing. Ang sarap no? Masabihan ka ng iyong man of God, you have my blessing. Pinagpaalam ko po ito kay Pastor Eric, na pupunta tayo ng Binangonan, kabang-kaba ako. At sabi lang po ni Pastor Eric, you have my blessing. Pag narinig mo po yung word na yon, it is God who pour out His favor. His backup from heaven. You have my blessing. Si Bishop din po, pag binabanggit sa atin yan, sige lang, Kuya Edwin, you have my blessing. Ibig sabihin nun, yung ina-unlock ni Lord, ng ating mga lingkod ni Lord, yung pagpapala, maging ganap sa inyo. Kaya po, okay lang po, pag nagme-message kayo, Pastor, ito yung plano. Praise God. Mangyari po yung pinaplano nyo. So, that's vision is all about. Wag po, yung plano mo, ikaw lang nakakaalam. Pero yung mga confidential, okay lang po, sa inyo na po yun. Pero yung mga plano na lalo po sa decision making. Baka ang vision mo, Pastor, vision po ni Lord na umalis na ako sa church. Check mo muna maigi. Baka vision mo lang yan. Di ba? Vision po ni Lord na iwan ko na to. Mahirap naman yon. So, sanggunin mo lang. Hindi ka naman po awatin ni Pastor. Diba? Baka may vision ka na gano'n. Bakit po? Pinapapunta pa ako ni Lord sa ibang bansa. Good news. Diba? Sabihin ko lang po sa inyo, huwag mong kalimutan ng church, ha? Huwag mong kalimutan si Lord pag nandun ka na. So, that's vision is all about. Kino-commit mo yan, hindi lang kay Lord, even to the man of God. At alam niyo po ba, especially sa mga pangarap mo, masarap yung ipinagsasabi sa mga tamang tao.
Para once na mabanggit mo yan, you are now accountable sa iyo pong sinasabi. Yes. Challenge na po sa akin yun, nabanggit ko na po eh. Sinabi ko po, i-extend natin to. Challenge po, kailangan mapangyarihin natin. Amen po? Amen. So, connection is very important. The Lord has made everything for its purpose. Yan, napakalaga po nito. Verse 4 po yan ng Proverbs chapter 16. Verse 4, the Lord has made everything for its purpose. Lahat ng kanyang ginagawa may purpose. At sabi diyan, its purpose, even the wicked, for the day of trouble. Yung mga masasama na yan, na nasa paligid natin, kasama talaga yan sa kung saan yung ginagawa ni Lord. Hindi po plano ni Lord na sila yung sumama, pero they choose to become wicked. Pinili nilang maging masama. Pinili nilang hindi kilalanin si Lord, pero kasama yan sa plano ni Lord. Hindi ko po sure kung Malakay, Book of Malakay yon. Sabi ni Lord, yung mga nagtatanim ng palay, meron daw bukod dyan, may bukod sa palay, may tumutubong dawan. Yung matinik. At ang sabi ni Lord, dun sa naghasik ng palay, ng buto, sabay tumutubo, sabi ni Lord, hayaan mo lang yung mga yan. Sapagkat sa dulo, malalaman naman kung sino ang talagang akin. Tama po ba pag harvest na? Alam nung magpapalay kung ano yung palay. Yes. Kahit may dawag dyan, di ba? Ibig sabihin ng dawag, kapareho niya yung kulay. Parang palay din ni tsura, kaso pamparami, pampagulo. At yun yung pumapatay dun sa palay. Kaya nga nilalason nila yung lupa bago taniman para walang sumabay. So, ganun din po sa atin. Sabi lang ni Lord, hayaan mo lang mabuhay din yung masasama na yan. Sa dulo naman, kilala ko yung akin. Sino pong excited ka pagdating sa dulo, kukuhain ka pa rin ni Lord? Amen. Sa akin ka, anak, matabang lupa ang pinagtaniman ko sa'yo, kaya ikaw ay akin. Sarap na, no? Sa dulo daw, kilala ni Lord kung ano yung kanya. Research ko po, send ko po sa inyo pag nakita ko po yung verse. So, vision, may 3 bagay po na napakalagang makita po natin. Number 1, vision are prayer. Ang vision, pag pinakita sa'yo ni Lord, panalangin niya. Panalangin naman talaga yung future sanctuary natin. Madadagdagan ng lilinisin ni Nanay, Beron. Yeah, pero may team na si Nanay, no? Sigurado. May team na yan. Sila Nanay nila. Magkakaroon pa ng maraming team. So, vision is prayer. Tandaan niyo po yan. Suntok sa buwan yun, pero prayer. So, ipanalangin po natin yung mga bagay na pinapakita lang ni Lord. Vision din po ni Lord, ako po na-imagine ko, tayo po ay ino-ordain na. Naman nangangarap po ang inyong lingkod, and that's vision is all about. At sa ordination po ng iyong lingkod, lahat po tayo, punta tayo rin lahat. Hindi ko lang kung sa San Fernando or dito tayo i-ordain, kasi kinomission na po yung simbahan natin. Once na kinomission ng isang simbahan, ordination na po kasi natin. Sa biyaya po ni Lord, kung saan tayo ma-ordain, sana po makita ko po kayo lahat doon. Hindi po, glory to God. Glory to God po. So, vision of the Lord. Piniprepare tayo ni Lord para sa maraming gawain na ipapatrabaho po sa atin ni Lord. Vision is prayer. Things to pray, things that need faith operated. I-announce po natin sa Facebook kung anong plano ng church. Napakita natin, ito yung prayer natin. I-share po natin sa mga pastors by faith. Ito po yung plano namin ng CIY Binawanan, pinakita nila. So, yung pong faith operated, si Lord na bahala sa financial. Nakita naman natin paano nagpo-provide si Lord, no? At yung pong pauna na sapat na po yan para maitayo. May sunod po natin yung bubong. Pag may bubong na po yan, madali na po lahat yan. So, vision is prayer. Kailangan daw po, alam natin na ipapanalangin specifically in things that needs faith. Yan. So, second thing is, vision is gift. Regalo. Grabe, no? Pag si Lord may pinakita sa'yo, matuwa ka. At kung hanggang ngayon, ang labo pa rin ang iyong future, Lord, may problema ako.
Pwede bang ibigay mo sa akin? Vision daw is gift. Yan. So, regalo ni Lord ang vision. But ang tanong, sa mga regalo na ibinibigay sa atin, are you willing to accept? Pagka daw ikaw ay binigyan ni Lord, handa mo bang tanggapin? Or pag-iisipin mo pa? Halimbawa, ikaw ay sinabihan ni Lord, kasi Ate Jack, mag-abroad pa tatay. Yan. Lagi ako binivision cast. Binivision cast ko siya, pero siya binivision cast din niya ako. Pastor, makasampa lang talaga ulit ako. Sa lugar na to, Pastor, pupuntahan ko. Bibili tayo ng malaking lupa. Vision sa kanya ni Lord yun, at si Lord magpapangyari yun. Pastor, basta, hindi ko kakalimutan ng church. Vision. So, it is a gift. Ang tanong, tinatanggap mo ba yung vision ni Lord? Baka time will come, ikaw ang gagamitin ni Lord to provide. Yung bang, Pastor, sagot ko na yung 2 kilong pako. Yan. Vision ni Lord sa akin yan. Hindi ko po sinasabing maliit yun, pero good vision yan. Pastor, ako na sa isang long span. Grabe, no? Hindi ko lang paano kayo re-regaloan ni Lord or i-offerate ni Lord yung inyong faith kay Lord. But the good thing is this, sa atin po, yung bagay na ito. Vision po ni Lord yan. Pero sa ibang bagay pa po, ano man pong gift meron ka paggamit mo kay Lord. Baka may gift ka sa kailangan makatulong sa simbahan, pwede nyo po i-offer kay Lord yan. So, dami pong binigyan ni Lord ng talento, tawag po dyan sa mga talent na yan, calling. Madami pong calling si Lord, kaso hindi in-exercise. Hindi pinapractice, hindi in-execute. So, ano man pong calling sa atin ni Lord, dapat po pinapractice natin. Sabi nga, Tito, ngayon na lang ulit ako gumawa ng ganyang plano para kay Lord. Hindi na ako gumagawa ng ganyan, Pastor. Medyo kinakalawang pa ang konti, no? Pero, nung nakita ko, parang hindi naman. Yung skills nandun pa rin. Bakit regalo na? Nasa iyo na po yan. Napakalaga po na tayo po ay mabuhay dun po sa calling ng ating pong Panginoon. So, pangatlo po, ganda po nito, vision is burden. Ano po yung una? Vision is prayer. Pangalawa po ay gift. Pangatlo po ay burden. Pag sabing burden, ito po ay uncomfortable feeling. Yan. Tama ba? Burden. So, yung pakiramdam mo, hindi ka mapanatag. Kasi may burden sa loob. Kung pinakita ni Lord yun, hindi natin binabanggit dito, mananatili siyang burden. Tama? At lagot ka kay Lord. Lagot po kay Lord kung hindi natin na-execute yung kanyang vision. So, yun po yung burden na tinatawag. Vision is burden. Tama ba? Pag malaki kay Lord yan, pag nakakatakot, yun po yung natutunan ko eh. Pag nakakatakot na yan, nalulula ka na sa laking vision na yan, si Lord na yan. Pero yung vision, parang kayang-kaya mo naman, hindi pa kay Lord yan. Pero maganda rin po yun, pag may mga bagay kang kaya. Pero sabi ko, ito malaki to, pricely, pero ikaw to Lord. Burden. Yung pong burden na yun, binaba ko lang po sa inyo, at gumagang na siya unti-unti. Amen? So, ang sarap ng feeling kapag yung vision na i-download mo na sa tao. Yung burden na gumagaang na, napapasa na. Sino pong nararamdaman mo na yung burden? Ibig sabihin, kasama ka na sa nag-iisip. Kasama ka na sa mananalangin na itong lupang to mapapakinabangan. So, ano pa po yung vision natin? Na ini-extension na to kasi in the near future, sa atin na po itong lupa na to. Nirebuke din po ang nanay. Kaya sana mahulugan na natin. Hindi, Pastor, ibibigay ito ni Lord. Yung pampahulog natin, pampapagawa na lang natin yan. Ay ko kay nanay, opo, sige po, basta may kwarto ka rin dyan. Huwag kang mag-alala, nanay. May kwarto ka dyan. Kabilaan tayo, dulo-dulo. So, vision of the Lord. Sarap mangarap, no? Ako po, excited ako. Time will come, babalikan natin itong mga preaching na to. Last year po, binabalikan ko yung mga preaching last year. Binabanggit ko lang to last year, Ngayon, ito na. Binivision cast lang natin, sinasabi lang natin, mangyayari to. Nangyayari na. Kaya po, there's power in words.
Kung ano po sinasabi mo, mangyayari. Pag sinabi mo, wala na, patayin na tong pamilya natin. Wala na nga, patayin na talaga siya. Pag sabi mo naman itong, wala nang pag-asa talaga, wala na talaga. Pero once na ikaw ay nag-speak ng positivity, Yes. ano po, maganda atmosphere ng bahay. Yes. Maganda atmosphere ng buhay. Especially po ng ating pong puso. So, amen. Yan. Jesus had a vision. Malapit na po tayo matapos. Jesus had a vision to die on the cross. Hindi po ayaw ni Lord mamatay sa cross. Kaya nga, di ba, sabi po dito sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Sabi niya, pwede ba, Ama, alisin mo sa akin tong saro ng paghihirap. Pero your will be done, not my will. Alam po ba, bago pa bumaba si Jesus sa mundong to, yan na po yung kanyang destination. Yan na po yung kanyang vision. Mangyayari po yan. Kasi kailangan ni Jesus mamatay for the humanity. Sa sangkatauhan. Naka-desenyo na siya to claim our salvation. Yan po yung vision ni Lord. Vision po ba yan? Vision to save us. But His mission is to go down to earth, tapos to die on the cross. So, yun yung mission. Ginampanan po ba ni Lord? Yes. Tapos ayaw niyang mapahirapan kasi nga, darling of heaven yon, bubugbugin lang sa lupa. Pero the vision requires mission. Kaya po ang nangyari, dinaanan niya yon, yung mga hirap na yon, and the vision fulfilled. Ano pong sabi niya sa cross? It is finished. Yan. Tapos na. Dumating na ang kaligtasan sa atin. Kaya po, huwag ka na magdududa, ligtas ba ako, Lord? Ligtas ba ako talaga, Pastor? Dami kong kasalanan. Hindi po, i-claim mo na po na ikaw ay ligtas. Ano po sabi ni Lord? It is finished. Bigyan niya po ng that and the best love si Lord. Sa kanya pong finished work of Christ. Tinarabaho po ni Lord at tinapos po niya. Kaya po, that is the vision of the Lord. Vision is permanent address. Yan po yung permanent address mo. Kaya po nakakalungkot yung mga taong hindi nakarating sa kanilang permanent address. Ako po, thankful ako kay Lord. Lagi ko pong pinagpapasalamat lagi kay Lord. Bago matulog, ako yung nasa-CR, pag lumulod ako kay Lord, sabi ko, Lord, thank you, Lord, kasi your vision, my permanent address, ay naandito na ako. Kung hindi ko po pinuntahan ito, ako po ay malamang hindi po ito yung ginagawa ko. Kaya po thankful ako, Lord, nandito ako sa aking permanent address. Sa mga kabataan na nandito, alam ko po, meron kayong pangitain ni Lord. Pero puntahan niyo po yan. Ano man pong sinasabi sa inyo ni Lord, magiging ganito ka sa future, paniwalaan mo po. Even you are parent, may pangarap pa rin sa si Lord. Huwag niyo pong tatanggapin na wala ng vision sa inyo si Lord. Meron pa po. So, yun po yung iyong permanent address. Your destination dictates your action. Tama naman po, no? Kung ano yung nakikita mo, tapos nakita mo napakaganda, yun yung action mo na gagawin. Depende sa'yo kung gusto mong puntahan niya. Hindi madali to. Lalo sa mga nag-abroad, ang daming papeles, daming kailangan gawin. Yung visa po nila, Bishop, I think it took decades. Ang tagal nilang hindi ma-approve yung visa nila. Hindi rin nila alam kung bakit. Pero ngayon po na-approve. Yes. Hindi sila tumigil. Nanalangin, ginawa ng paraan. Hanggang ngayon po, nandun sila ngayon. So, your destination dictates your action. Dapat po yung iyong nakita ay akma sa yung ginagawa ngayon. Yes. Ang hirap naman nun, nangangarap ka ng malaki, yung ginagawa mo naman, hindi. Parang si Juan Tamad. Ganda nang nakita mo, pero ngayon, walang ginagawa. Basta mangyayari, sabi ni Lord Hindi po. Mangyayari lang po yon pag nilakaran natin. Pag pinuntahan po natin. Vision gives you strong discipline. Madali yung makikita yung mga taong may vision. Napaka-madisiplina nila. Yung mga atletang nakikita nyo successful, meron po akong dating disciple, nakita ko siya nasa ibang bansa ngayon. Kaka-champion niya lang.
sa Arnis, kung daw nagkakamali, Arnis yung kanyang So, nakita ko siya. Una, nanalo lang siya sa SEA Games. Classmate ko po yung batchmate ko. At the same time, disciple ko po. Tapos kino-congrats ko po ngayon. Congratulations nasa ibang bansa ka ngayon So, yun yung kanyang vision sa biyaya ni Lord na abot niya. So, lahat tayo ay may vision. Pero kailangan ng disiplina. Kailangan ng disiplina para po maabot natin. In our conclusion, gusto ko po magtapos dito, decision helps you to start. But discipline helps you to finish. Yun daw iyong decision, tutulungan ka magsimula. Nakita mo na yung vision, given, nandyan na yan, pero handa mo bang desisyonan? Pag sinabing desisyonan, sige po, sisimulan ko to. Gusto kong, kung mataas BP mo, no? Simula ngayon. Di ba? Konting rise. Magra-rise pa rin, pero bawas lang. Yan. So, ano mang bagay nagtitrigger sa health mo? Decision yan. Mag-exercise ako. Sisimulan ko. Decision. Pero, anong sabi? Discipline helps you to finish. Hindi yung decision mo ang magpapapangyari pala. Kundi po yung discipline. Ang prayer natin, future sanctuary, pero anong gagawin natin? Ano po yung disiplina natin? Spiritual. Amen? Sasama natin. Sino pong gusto mo isama lagi sa prayer to? Hindi po yung aking panalangin. Nasama-sama natin ilagay panalangin. God's provision, God's workmanship. Yan. Bless po tayo kay nanay, no? Kung sino man pong gumagawa rito, nagpo-provide po si nanay ng pakain. So, yun pa lang po yung mga ganong level, no? Hindi mo alam kung saan ka gagamitin ni Lord, pero lahat po tayo, atin po ito. Balikan ko po yung sabi dito, yung pangarap mo, Pastor, pangarap din namin yan. So, kung pangarap ni Pastor to, ang harap nyo rin po, tulong-tulong po tayo. Sabi mo sa atin mo, tulong-tulong tayo. Kung ano mang bagay ang yung pwedeng itulong, saan ka po makakatulong? Si Matmat po, may mic na bigay sa church, no? Grabe, no? Bata po, nagbibigay na sa church. Tama? Nakaka-bless yung mga ganong vision na hindi mo alam, soon to happen, hindi ka lang sa ganong level. Amen? So, never ever underestimate a person na meron pong vision. Amen. Tanong ko po, will it be easy? Madali po ba yung gagawin natin? Hindi. Nakakatakot. Tama? Yes. Sabi diyan, will it be challenging? Yes. Yes. Grabe, no? Challenging po ito. Sa level din po ng yung lingkod, challenging po sa atin. Our job is to give glory to God. Amen. But the good thing, paano kaya natin papapangyarihan? Challenging. Kaya po, we are blessed dahil po ramdam po ng iyong lingkod ang pangungusap ni Lord. Si Bishop po, kaya may Bishop tayong napaka-humble, nakikinig sa tinig ni Lord. Yun po yung aking pinagpapasalamat. Meron tayong Bishop, meron tayong Pastor Eric na nakikinig sa tinig ni Lord. Hindi po yung aking panalangin. At yun po ang dalangin ko rin po sa inyo. Makinig ka po sa tinig ni Lord. Amen. Yun po yung ating pong gagawin. Nanyayan ko po kayo lahat tumayo po sa presensya po ng ating Panginoon. Let us bow our head, let us pray. Lord, salamat po muli sa napakagandang umagang to. Lord, thank you for the vision that connects our spirit, Lord. Thank you, Lord, sa bawat isa rito as a spiritual family. We thank you so much dahil, Lord, yung Espiritu mo, Lord, ay nagda-download sa inyo pong lingkod. Papunta po sa inyong mga anak. Lord, salamat po sa mga nandito, Lord. Nasaksihan po namin ng iyong kabutihan. Lord, ang iyong revelation, Lord. That the vision, it not end with one person, Lord. Kailangan po itong i-rely sa mga tao. Yung mga reliable persons, Lord. Yung mga tao na kailangan katiwala, yung hindi po, Lord, pag inopen mo sa kanya, mamamatay ang vision. Pero Lord, once na ma-open to sa mga tamang tao, mga mananampalataya, Lord, maririnig namin, Lord, ang salitang mananampalataya. Yung
salita, Lord, na merong hope, Lord. Yes, Lord. Hindi po discouragement, O God. And Lord, kagaya po ng Israelites, kung paano mo po binild ang temple nila nung ito'y nawasak, ganun din po ninyo i-build sa panahon namin, Yes, Lord. Lord. Thank you. Bago po maitayo ang wall, bago po maitayo ang rebuilding the temple, bago po ito ma-reveal, Lord, una pong binild mo, Lord, yung mga buhay ng mga tao. Before rebuilding the temple, there is rebuilding the lives of the people. Kaya po habang itinatayo po ang future sanctuary ng iyong pong anak, hindi po ito yung pinakang future sanctuary namin, but it is an milestone, Lord. Yes, Lord. Ito po ay pauna mo lamang, sapagkat malaki pa po rito yung ibibigay mo pa, Lord. Amen. Lord, nakakasya po, hindi lang po hundreds, Lord, even 1,000 people, Yes, Lord. Lord. It is the great vision na mangyayari po ito sa mga tamang panahon na itinakda mo. Amen. Pero we are thankful, Lord. Meron kaming mini dreams, Lord. Yes, Lord. Thank It is the mini vision, Lord, that, Lord, ngayon pa lang po nasusubok na po ang aming faith. you. Yes, Lord. And we thank God for that, Lord. Amen. Lord, habang pong itong itatayo na ito, kasabay po nito yung buhay namin ayusin mo. Yes, Lord. Habang pong ito'y sanctuary ito, pinapaganda mo, Lord. Pinapaganda mo rin ang buhay namin. Amen. Lord, sa mga nangangailangan po ng kagalingan sa sakit, karamdaman, Yes, Lord. I pray for them, Lord. We pray for them. Touch them, O God. Lord, ayusin niyo po ang mga sakit sa kanilang mga katawan, Lord. Alisin niyo po yung mga sakit na hindi nararapat sa kanilang katawan. Yes, Lord. In the name of our Lord Jesus. And by the blood of our Lord Jesus Christ, pinapahid po namin to sa mga tao, Lord, na may sakit karamdaman. Kung ikaw po ito, ihawak mo lang po sa parting masakit sa iyo. Alam kong bagay na nangangailangan ng kagalingan, Lord, ito po'y kamay mo, Lord. Habang po hinawak nila sa may mga parte, Lord, na kailangan ng kagalingan, Yes, ipuin mo nga po ang mga kapatid namin ito sa pananampalataya. Even yung mga wala po rito, Lord, continue to heal them, O God. yes, Lord. Spiritually, physically, Lord. Kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, patuloy po namin maranasan ang kabutihan mo. Let your vision fulfilled, Lord. Amen. Lord, sama-sama po namin papangarapin to, sama-sama namin gagawin to, pananampalatayanan, Lord. Yes, Lord. At excited po kami pag ito'y naitayo na, Lord. Pag ito po'y na fully furnished, Lord, Yes, Lord. it will speak your glory. Amen. No face, no name, only Jesus Yes, ang Lord. mag-glorify sa gagawin na po ito. Amen. Lord, we cry out, magpadala ko po ng mga workers, Yes, Lord. magpadala ko po ng mga taong makakatuwang para mabilis po na maitayo ito. And Lord, by December, Lord, we will see your faithfulness to your church. Amen. We will feel and experience your power in this place, O God. Amen. Lord, kapag ready na po ang harvest place, Lord, ibibigay nyo na po, ipapadala nyo na po ang harvest souls this year, Lord. Amen. We break the barriers of limitations. Yes, Lord. Lord, na hanggang 50 lang, hanggang 60 lang kami every Sunday, Lord. Lord, darating ang buwan lang, Lord. Lord, we are more than of this number. Amen. Magkakaroon po rito ng double worship, Lord. Yes, Sapagkat, Lord, ikaw po ang Diyos ng simbahan ito. Amen. Ikaw po ang aming dinadakila sa lugar na to. Yes, Lord. Wala na pong iba, O God. We are your servant in this place. Amen. We are your disciple, Lord. Yes. Lord, sa bawat isa po na yung anak na nandito, matuto po kami magpa-disciple. Help us to have a discipleship culture, Lord. Yes, Na kung Lord. saan, sa bawat binabanggit sa amin na kailangan namin baguhin, mabago po namin. Amen. Kailangan namin tanggapin, matanggap po namin na may pagpapasalamat. Amen. Sapagkat it is for our maturity, Yes, Lord. for the growth in spirituality na kailangan po namin sa aming buhay. So that, Lord, hindi lang po ang inyong lingkod ang gagawa sa vision na to. Yes, Lord. Lord, may mga leaders na po, may mga team na po na handang gumawa rin po sa kalooban. Amen. Ako po ay masaya, Lord. Ang iyong lingkod ay masaya sapagkat nagpapadala ka po ng
Lord, ng team, O God, ng mananampalatayang matured na katuwang po ng iyong lingkod Amen. sa pag-establish po ng iyong simbahan. Yes. Salamat po, Ama, na naman pong bagay na hiningi pa po ng iyong mga anak. We desire, Lord, na mangyari po ito. Amen. Ano pong pangitayan na pinapakita mo sa kanila ngayong umagang to, Lord? In the name of our Lord and by the power of your holy name, mangyari po sa iyong mga anak na nandito. Lord, let your vision to them fulfill. Yes. Lord, naman na kailangan na i-fulfill ngayong taon, mapufulfill. Amen. Sa mga nangangarap po magkaroon ng business na, Lord, na malago, in the name of our Lord Jesus, Lord, i-bless niyo po ang mga tao. Amen. Sa mga nagtatrabaho, Lord, promote them, Lord, Yes, because this is your vision to them. Amen. Malaking sahod, magandang schedule, Lord, ipagkakaloob pa sa kanila. Amen. Sa mga estudyante po, Panginoon, they will promote matataas na grade. Yes, Lord, gagamitin mo sila sa campus ministry. Lord, marami pong balita ngayon ng mga campuses, pinapasok ng Diablo, Lord. Pero ngayon po may mga anak ka na nandun ngayon. Amen. Gamitin mo po sila. Huwag po Yes, silang Lord. Lord, pikit-pikitan. Huwag po silang magwalang bahala. Yes, Lord, Lord. gamitin mo po sila. Amen. Move their hearts to win souls for your glory. Amen. Sila po ang tinalaga mo rito, kaya po sila po ang gagamitin mo. Amen. Salamat po, Ama. Lahat po ng iyong mga anak na nandito. Lord, we pour out, Lord, your blessing Yes, na nandiyan po sa Lord. langit. Thank you, Lord. I-push po sa iyong mga anak. Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon po umagang to, ating pong sambahin ang ating Diyos. Ating po siyang pasalamatan. Let us worship God, family. Thank you, Lord. We praise you. We honor you, God. Lord, ikaw po ang bahala sa aming future. Your vision, Lord, remains to our hearts. Hallelujah. Ikaw po ang tunay na Diyos. Ikaw po ay dakila. Yes, Lord. Thank you. Kailan man hindi nagbabago. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's worship God, family. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
ang tunay na Diyos. Ikaw walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. For the last time, ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Panginoon, salamat po sa umagang to. Lord, tunay na ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord. Kailanman hindi magbabago. Magbago man ang puso ng mga tao, ikaw kailanman hindi magbabago. Lord, talikuran man ng mga tao ang iyong pangitain, mananatili ang pangitain mo. Yes, O God. Kaya po, it's a wonderful opportunity, Lord, sa amin pong iyong mga anak, na nilalakaran po namin ang iyong pangitain. Thank you, Lord. Hindi na po sa simbahan, even personal vision, Lord, ng iyong pong mga anak, kanila pong nilalakaran ngayon. Amen. Kaya po maraming salamat po. Thank you, Lord. It is a great privilege, Lord, to fulfill your vision. Amen. Lord, hindi po namin to kaya sa sarili namin, but we thank you, Lord. Nandiyan po ang iyong paggabay. Nandiyan po ang iyong pagsama, Lord. Na alam po namin, as you promised to us that you will never leave us nor forsake us. Pinangako mo sa amin kami sasamahan mo, Lord, as we do your will, O God. Yes, Lord. Thank you, Lord. You said to us that I am with you always to the very end of the age. Lord, kung paano mo sinamahan si Moses, paano mo sinamahan si Haring David, kung paano mo sinamahan ng mga man of God in the Bible hanggang dulo, ganun din niyo po kami samahan, Lord. Hanggang mangyari ang pangitain mo, Lord, mangyayari pa ang mga bagay na even today, Lord, hindi po namin nakikita. Yes. Thank you. Because this is your promise. No eyes has seen, no ear has heard. The things of God has prepared for those who love Him, Lord. Amen. Amen. And we love you, Lord. Thank you, Lord. That's why that promise is available to us. Amen. Hindi pa nakikita ng mata ang iyong pangako, hindi pa sumasagi sa aming isip, hindi pa naririnig ng tenga ang mga pangako mo sa amin, Lord. And even our destination, Lord. Our destination is there, O God, the heavens, Lord, that you prepare. Diyan po ang aming destination. Yan po yung mga bagay na hindi po namin nakikita, hindi pa sumasagi sa aming isip, hindi pa naririnig ng aming mga tenga kung gaano kaganda sa iyo pong harian. That's why this is our desire to spend our eternity with you, Lord. Mangyari po ang iyong kalooban. Salamat po, Ama, sa salitang nahayag ngayong umaga. Thank you. Tumanim po ito sa puso namin, tumubo po ito, Yes, mamunga po sa buhay namin. Ng 10, 20, 6 na po, hanggang, Lord, even the 100 folds, oh God, the blessings, Lord, maranasan po ng iyong mga anak. Amen. We thank you, Lord God. We love you, we honor you, we praise you, God. Bless your people, Yes. bless your church, bless the sanctuary, Lord, na itatayo po sa lugar na to. It's our prayer, Lord, in the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. The best luck po sa ating pong Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Makakaupo po tayo sa presensya po ng ating pong Panginoon.